May mga pagkakataon ba na pakiramdam mo kabayan, napapagod ka kahit wala ka namang ginagawa? Or yung tipong kumpleto naman yung tulog mo, pero pagkagising mo sobrang bigat pa rin ang pakiramdam. Parang may mabigat na enerhiya na umihila sa tahanan, may mabigat na enerhiya sa paligid. Sa negosyo, kwarto, sala, o kung saan ka madalas tumatambay kabayan. Hindi lahat ng dumi kabayan nakikita ng pisikal na mata. Hindi dapat malinis lang ang pisikal na espasyo, hanggang espiritual dapat kiniklens yan. Ang incenso candle for cleansing mula sa Lika Merchandise ay espesyal na kandila na ginawa upang magbigay ng liwanag sa espasyo na ating ginagalawan. Incenso candle for cleansing, pang-cleanse ng lugar, pang-taboy ng negative energy para maganda ang pasok ng swerte at iwas sakit na bunga ng negative energy. Sa isang sindilang kabayan, gumagaan ang kapaligiran, lumilinis ang espasyo, nagiging mahimbing ang pagtulog sa gabi. Ito ay mainam na gamitin pang-cleanse na mga lugar kung saan natin nararamdaman ang negatibong enerhiya. Kung interesado ka kabayan, kailangan lang tong sindihan sa umaga at gabi. May yellow basket dito sa baba or pwede mong i-visit ang shop ng Lika Merchandise Incenso Candle for Cleansing. Ang kwentong ito ay hango sa totoong buhay. Mula ito sa isa nating kabayan na itago na lamang natin sa pangalang Ino. Walang eksaktong taon, probinsya ng Negros. Lolo, ilan po ba ang mga mutya? Bakit parang ang dami kong naririnig? Mutya ng linta, mutya ng tamilok, tapos kung ano-ano pa. Wika ni Ino. Maraming mutya ang nagkalat sa mundo nating mga tao. Ang ilan, sadyang hindi para sa mga mortal. Pero may ilan naman, namili ng kanilang Panginoon. Pero ang lahat ng ito, bahagi ng isang malakas na kapangyarihan. Tugon ni Lolo Isko. Kanino pong kapangyarihan? Walang iba kung hindi sa Panginoong may likha. Bakit naman po niya to binibigay sa mga tao? Ang dami mo namang tanong pero sige. Sasagutin ko mga yan, alam mo Ino. Ganito kasi yan. Pag-uusap ng maglolo. Ulila na sa ina itong si Ino. Naiwan sa pangangalaga ng ama at ng lolo nitong si Mang Isko. Madalas kasama ng paslit ang matanda kahit saan ito magpunta. Kilalang manggagamot at kolektor ng mutya itong si Mang Isko. Kaya marami itong nalalaman tungkol sa mga kagamitan na mula sa kalikasan. Kapag walang ginagawa, buong araw nang nag-uusap ang maglolo tungkol sa mga engkanto at kung ano pang may kinalaman sa kabilang dimensyon. Lagi ding tinuturuan ni Mang Isko ang paslit ng mga pamamaraan kung paanong makukuha ang mutya. Sa paglipas ng panahon, unti-unti na ding pinasok ni Ino ang larangan ng panggagamot. Pinagsasabay nito ang pagsasanay at pag-aaral hanggang sa makapagtapos ng sekundarya. Hindi na nag-aral ng kolehiyo ang binata. Nagpa siya itong tulungan si Mang Isko sa kanilang munting palaisdaan. Ay nako, tag-init na naman. Hindi na gaanong makakapasok ang tubig tabang sa palaisdaan. Mahihirapan na naman tayo sa mga alagang bangus. Ang mabuti pa, anihin na lang natin ang mga ito at gawing daing. Hindi naman kayo malulugi nun, Lolo. Kulang pa sa buwan ng mga bangus Dapat nga, sa susunod na buwan pa aanihin ang mga yan Mas lalo tayong malulugi kung aantayin pa natin ang susunod na buwan, Ino. Wala nang tubig tabang. Hindi na magiging balanse ang alat. Mamamatay sa sobrang init ang mga lumot at dahil doon, unti-unting mag-iinit ang tubig. Kung sa bagay, tama nga po kayo. O sige po, sasabihan ko na lang yung mga kaibigan natin para tumulong. Dali-daling tumakbo si Ino palabas ng palaisdaan. Pinuntahan ng mga kaibigan.
Kinagabihan naglatag na sila ng lambat sa daanan ng tubig. Sinimulan ang pagpapababa ng mga isda. Binuksan ni Mang Isko ang mga trampa na nakaharang sa seradora ng palaisdaan para tumuloy palabas ng ilog ang tubig. Magdamag nagbantay ang binata hanggang sa tuluyang matuyo ang palaisdaan. Tanging ang malalalim na bahagi lang malapit sa labasan ng tubig ang naiwan. Madaling araw na ng mga oras na yun, at bago pa man sumikat ang araw, nagsimula na silang hanguin ang mga bangus. Nagulat si Ino dahil kung titignan sa tubig napakaliit ng mga ito. Pero nang hahango na, halos kulangin ang 20 banyerang lagayan ng isda. Lo, wala na po tayong banyera. Hindi pa nga nahango lahat ng bangus o may tilapia pa. Tapos may iba pang isdang nakakalat oh. Ayos lang yan, ano ka ba? May paparating pa mga banyera mula sa kabilang palaisdaan. Ang mabuti pa, ikutin mo na lang ang paligid ng palaisdaan. Siguraduhin walang naiwang kawan ng bangus. Hayaan mo mga tilapia. Ibigay mo na yan sa mga kaibigan mo. Sinunod ni Ino ang utos ng matanda. Inikot nito ang buong palaisdaan para tignan kung may mga kawan pa ng bangus na naiwan sa maliliit na puntod. At habang naglalakad ang binata, napansin nito ang tumpok na mga tuyong damo. Sanga ng kahoy sa gilid ng palaisdaan. Inakala ni Ino na tumpok lang ito ng dumi. Pero laking gulat ng binata dahil nang lapitan niya ito, nalaman na pugad ng isang uri ng ibon. May 2 itlog sa loob ng pugad. Halatang kakagawa pa lang ng pugad. Alam ng binata sa oras na makita ito ng ibang kasamahan, siguradong pagdidiskitahan nila ang mga itlog. Kaya naman gumawa ng paraan ng binata para hindi ito makita ng ibang nasa palaisdaan. Bumaba sa putik si Ino upang kunin ang palapa ng niyog at gawing pangtambak. Ngunit nang mapatingin nito sa tubig, nakita niya ang refleksyon ng pugad. Meron itong 3 ilog. Sa pag-aakalang namamalikmata, pinunasan nito ang kanyang mga mata gamit ang suot na damit. Pagtingin niya sa pugad, 2 itlog lang ang nakita. Napangiti ang binata at nasabi sa sarili, "Ay nako, pagod lang siguro talaga to. Sana matapos na para makapagpahinga." Wika ng binata. Matapos ay dinampot nito ang palapa ng niyog upang itakip sa pugad. Ngunit muli siyang napatingin sa tubig. Nakita ang refleksyon ng 3 ilog. Sa pagkakataong iyon, muli niyang ibinaling ang tingin sa pugad. Muling nakita ang 2 itlog. Dito na naalala ni Ino ang tinuro ng ama tungkol sa mutya ng itlog ng tagak. Muling tinignan ng binata ang refleksyon sa tubig habang kinukuha ng isang kamay ang 3 itlog. Nagawa niya itong hawakan. Dali-daling isinilid sa bulsa. Matapos takpan ng pugad, bumalik ito sa kubo. Mabilis namang napansin ng matanda na tila nagmamadali ang apo. At habang papalapit ito sa kanya, unti-unting napangiti si Ino. Oh, anong nangyari? Bakit parang nakakita ka ng anghel? Parang gano'n na nga po, Lolo. Halip po kayo sa loob ng kubo. May ipapakita po ko sa inyo. Kagad pumasok ang 2 sa loob ng kubo. Dinukot ni Ino ang nakuha sa pugad ng tagak. Napatingin si Mang Isko nang makitang isang perasong itlog ng tulabong ang hawak ng binata. Saan naman ang galing ang itlog na yan? Hindi lang basta itlog, Lolo. Ito ang tinatawag na tagabulag o mutya ng itlog ng tagak. Eh paano ka naman nakakasiguro? Gaya po ng itinuro nyo sa akin, kapag nakahanap ako ng pugad ng tagak, titignan ko sa refleksyon sa tubig kung may isang kakaibang itlog na napasama. Oo, tama ka, pero teka. Ang ibig mong sabihin,
Mutya ng tagak ang hawak mong yan. Ganun na nga po, Lolo. Isang bagay lang ang alam kong makakapagpatunay kung totoo man ang sinasabi mo o hindi. Halika, doon tayo sa likod ng kubo. Nagtungo ang dalawa sa likod ng kubo. Inutusan ni Mang Isko si Ino na ilabas ang itlog at itapat ito sa tubig. Nanlaki ang mga mata ng binata dahil nawala ito sa kanyang kamay. Paano po nangyari yon? Hindi ko nakikita yung itlog pero nararamdaman ko sa kamay ko. Patunay lang yan na ang hawak mo ay totoong mutya ng tagak. Sa oras na mahawakan ito ng kanyang piniling tagapangalaga, magiging baliktad ang epekto. Kung kanina, nakita mo ito sa refleksyon sa tubig, ngayon makikita mo ito ng pisikal. Pero kapag tinignan mo sa tubig ay wala na, isa lang itong patunay na gumagana ang sabulag ng mutya. Paano ko po malalaman kung pwede ko nang gamitin ang mutya? May ritual na kailangang gawin upang pakapitin ito sa'yo at palakasin ang kakayahan. Ritual? Anong ritual, Lolo? Mamaya ko na sasabihin sa'yo. Ang mabuti pa itabi mo muna yan sa isang ligtas sa lugar. Tapusin na muna natin ang gawain dito sa palaisdaan. Binalot ni Ino ang mutya sa damit nito. Inilapag sa ilalim ng papag. Matapos ay bumalik sa ginagawa. Hapon na nang matapos ang paghahango ng mga bangus. Dumating na din ang truck na hakot nito papunta naman sa merkado. Kahit papano pala, may tutubuin pa din tayo. Halika na, Ino. Umuwi na muna tayo at mamayang gabi, babalik ang truck. Saka pa lang natin malalaman kung ilang kilo ang nahango nating bangus. Sige, Lolo. Sigurado nag-aantay sa atin si tatay doon sa bahay. Habang naglalakad ang dalawa pauwi, ipinaliwanag ng matanda ang tungkol sa mutya ng tulabong. Ayon dito, isa ito sa pinakabihirang mutya. Mahirap itong hanapin at kadalasang nakikita lang ng hindi sinasadya. Malakas ang taglay nitong sabulag na hindi kayang basagin kahit pa ng taong may tangang pangontra sa bulag. Alam mo, Ino, napakaswerte mo. Ikaw ang naging tagapangalaga ng mutya na yan. Po, bakit naman, Lolo? Ang pagkakaroon ng mutyang may lakas ng sabulag ay bihira. Lalo pat nagsasanay ka bilang manggagamot. Magagamit mo ang mutya na yan sa sandaling sumaba ka na sa aktwal mong gamutan. Kung sa bagay, kadalasan nga sa mga nagiging pasyente natin, sinasaniban. Hindi lang sa mga nilalang na mula sa kabilang dimensyon ang epekto ng mutya. Maging sa mga taong may lihim na galit sa'yo o naiinggit sa kung ano ang narating mo. Kadalasan itong pinapalabas ang totoong ugali ng mga taong kaharap mo. Isa pa ito sa katangiang taglay ng mutya ng itlog ng tagak. Pag-uusap ng dalawa. Nang gabing yun, isinagawa ni Mang Isko ang ritual ng pagpapagising sa gabay ng mutya upang kilalanin nito si Ino. Pinalod nito ang binata sa sentro ng bahay habang hawak ang mutya. Nag-usal ito na madasal, inihip sa bumbunan ni Ino, sabay bulong ng kung ano sa mutya. Nung una ay walang naramdaman si Ino, ngunit habang tumatagal, unti-unting nararamdaman ng binata ang bahagyang pagbigat ng mga balikat na para bang may kung anong nakapatong dito. Maya-maya pa, tumayo ang matanda. Sinabing tapos na ang ritual. Akmang tatayo na din si Ino nang muli itong mapaluhod. Nanibago ito sa pakiramdam ng kanyang balikat. Oh, anong problema, iho? Nahihilo ka ba? Pwedeng magpahinga sandali. Hindi, Lolo, wala po to. Naninibago kasi ko eh. Parang may nakasabit sa balikat ko. Ganun ba? Tignan mo sa salamin para makita mo kung ano ang nakapatong sa balikat mo. Nagpunta sa harap ng salamin si Ino.
Nanlaki ang mga mata dahil isang nilalang na parang matabang bulate ang nakapatong sa kanyang balikat. Nakakakilabot ang itsura nito. Punong-puno ng mata ang katawan at tila nakakapit sa likod ng binata. Ano apo? Nakita mo ba kung anong nilalang ang nakakapit sa balikat mo? Ano to, Lolo? Bakit may lulid na nakadagan sa akin? Isang batang lulid. Naakit sila sa ora na inilalabas ng mutya. Huwag kang mag-alala. Mamaya mawawala din yan. Sa mga hindi nakakalam, ang lulid, isang uri ng engkanto na maihahambing sa mga bulate. Punong-puno ng mata ang katawan nito. Ngunit ang katotohanan, hindi ito nakakakita. Malakas ang pakiramdam ng mga lulid. Nararamdaman nila ang kahit pinakamahinang dalisay ng enerhiya ng isang mabuting tao at doon sila lumalapit. Taliwas sa mga sinasabi ng nagdudunong-dunungan, ang mga lulid ay hindi mapaminsalang nilalang. Matatakotin ng mga ito, kadalasang nagtatago sa tuwing makakaramdam ng panganib. Nakakatakot mang tignan, ngunit may kakaibang dalang swerte ang mga lulid, lalo pa pag nagustuhan nila ang tahanan ng isang tao. Kagaya ng sigbin, ang mga lulid ay kumikilala din ng Panginoon. Kadalasan silang alaga na mamanggagamot o hindi kaya naman ng mga magsasaka na may alam sa lihim na karunungan dahil sa kakayahan nitong magpagaling at magpalago ng pananim. Kadalasang kasabihan sa probinsya, kapag gumaganda ang ani ng isang palayan, nangangahulugan na lulid ang kanilang pananim. Balik tayo sa kwento. Gaya ng sinabi ng Mang Isko, maya-maya lang ay bumaba na sa likod ni Ino ang nilalang. Nagtago ito sa ilalim ng kama ng matanda. Saka pa lamang napagtanto ng binata na alaga ni Mang Isko ang lulid na yun. Ngayon ko lang nalaman, nag-aalaga ka din pala ng mga engkanto, Lolo. Saan mo naman nakuha yan? Hindi ko siya kinuha kung saan. Kusa siyang umuwi dito sa bahay. Nagulat na lang ako isang araw aba. May nakakapit na sa braso ko na isang batang lulid. Natuwa ko sa kanya kaya hinayaan kong manatili at doon na ako nagsimulang swertehin. O siya, maghapunan na tayo. Sigurado kung gutom ka na din. Oo nga, Lolo, buong araw tayo sa palaisdaan. Tara, kain na po tayo. Pag-uusap ng maglolo. Nang mga sumunod na araw wala namang nangyaring kakaiba. Hanggang isang umaga, nagpasya si Mang Isko na pumunta sa pamilihan upang mamili ng mga pangailangan sa tahanan. Ino, dito ka muna ha. Mamimili lang ako. Naku, Lo, baka mahirapan lang kayo sa pagbubuhat. Sasamahan ko na po kayo. Oo nga no, mabuti pa nga para may taga-bitbit ako. Naglakad papuntang bayan ang maglolo. Dahil ng mga sandaling yun, wala pang bumabiyahing sasakyan sa lugar. Mahigit 2 kilometro ang kailangan lakarin bago makarating sa pamilihan. Pagdating doon, nagpahinga sandali ang matanda. Naupo sa lilim ng isang malaking puno ng mangga. Naupo na din si Ino at habang nagpapahinga, napansin nito ang isang matandang babaeng nakatitig ng masama kay Mang Isko. Kagad nitong sinabihan ang matanda. Lo, nakikita mo ba yung matandang babaeng yun? Ang sama ng tingin sa inyo eh. Parang may iba akong nararamdaman sa kanya. Hayaan mo lang siya, Ino. Kilala ko matandang yan. Huwag kang mag-alala dahil hindi niya naman tayo gagalawin. Bakit, Lolo? Manggagamot din po ba siya kagaya nyo? Sabihin na lang natin na parang gano'n na nga. Pero gaya ng sinabi ko, wala kang dapat ipag-alala. Halika na, mamili na tayo para makauwi ng maaga. Tumayo si Mang Isko. Nagsimulang maglakad.
Nilingon ni Ino ang babae at nakitang wala na ito sa kinakatayuan. Gaya ng sinabi ng matanda, hinayaan na lang ito ni Ino at sinundan si Mang Isko. Matapos mamili, nagpa siya ang dalawang kumain ng pananghalian sa bayan. Habang nakaupo sa karinderya, muling nakita ng binata ang matandang babae. Lo, ano ba talaga ang kailangan sa'yo ng matandang babaeng yun? Kanina ko pa napapansin yan eh. Sunod ng sunod sa atin eh. Si Candelaria. Ang totoo, isa yang mangkukulam eh. Tatalo ko yan noon. Kinulam nito ang panganay na anak ni Kapitan. Dahil sa hindi pagkakaunawaan kamuntikan niya itong mapatay. Kung hindi ko naagapan ha. Simula noon, hindi na nawala ang galit ng matandang yan. At sa tuwing nagagawi ako sa bayan, kinukumpronta niya ako. Hinahamon sa isang laban upang malaman kung sino talaga ang magaling. Eh di mas maganda patulan yun ah. Hindi ba sabi mo nagawa mo na siyang talunin? Talunin niyo po uli. Tama ka. Pero mas pinili kong iwasan na lang ang walang kabuluhan na laban. Ngunit lingid sa kalaman ng mga ito, may binabalak na ang matanda. Paglingon ni Ino, nawala na naman ito. Dito na kinabahan si Ino. Dahil malakas ang kutob niya, may hindi magandang mangyayari ng araw na yon. May kung anong bumubulong sa kanya na umalis sa lugar. Luang mabuti pa. Sa bahay na lang tayo kumain. Ha? Bakit naman hindi ka pa ba nagugutom? Nawala po yung gutom ko eh. Tara, uwi na po tayo. O sige. Sa bahay na lang tayo kumain, tamang-tama. May natira pa tayong ulam doon. Tumayo ang dalawa. Akmang lalabas na ng kainan nang bigla silang harangin ng dalawang lalaki. Mga Ginoo, pasensya na ha. Pero hindi kami makalabas. Maaari bang padaanin niyo kami? Hindi nagsasalita ang dalawang kalalakian. Nakatitig lamang ito sa matanda. Nang walang ano-ano, biglang hinawakan ng isa sa mga ito ang kamay ni Mang Isko. Mukhang tama ang kutob mo, Ino. Hindi maganda ang mangyayari ngayong araw. Luang mabuti pa. Sumama na lang tayo sa kanila. Ang lalaki ng katawan ng mga yan eh. Siguro nga magandang ideya ang naisip mo, Apo. Teka, saan mo ba kami dadalhin? Hindi pa rin sumasagot ang dalawang lalaki. Sa halip dinala ng mga ito si Mang Isko papunta sa likod ng palengke. Puro talahib ang lugar. Walang ibang taong dumadaan dahil gawing dulo na ito ng poblasyon. Mukhang alam ko na kung bakit tayo nandito. Iniikot niya ang tingin sa paligid. Napansin din ni Ino na hindi natatakot si Mang Isko. Lo, hindi ka ba natatakot? Natatakot? Saan? Sa mga yan? Oo, nakakatakot talaga sila eh. Parang may mali eh. Matapos magsalita ni Ino, biglang naging patay na kahoy ang dalawang lalaki. Ilang sandali pa, lumabas si Aling Candelaria. Sinasabi ko na nga ba ikaw na naman ang may gawa nito. Hindi ka ba nagsasawa, Candelaria? Pinangako ko sa'yo noon na hindi ako titigil hanggat hindi kita napapatay. Mahabang panahon na nakalipas nang huli tayong magkaharap. At hindi maganda ang huli nating pagharap. Gusto mo ba talagang maulit ang tagpong yon, Candelaria? Sa palagay ko hindi na mangyayari yon. Dahil ikaw ang malalagay ngayon sa kahiyahiyang sitwasyon. Pag-uusap ng dalawa. Napansin ni Ino na tanging si Mang Isko lang ang nakikita nito. Sinubukan nitong umatras ng isang hakbang. Walang reaksyon si Aling Candelaria. Naglakad ito papunta sa kanan. Wala pa ring reaksyon at sa ikatlong pagsubok, napatunayan ni Ino na hindi nga siya nakikita ng matanda.
Nagpa siya itong magpunta sa likod ni Aling Candelaria. Nang makalapit, hinawakan ng binata ang dalang tungkod. At nang itataas na ito, nagulat ang matanda dahil napakabigat ng tungkod. Anong nangyayari, Candelaria? Bakit parang hindi mo maiangat ang tungkod mo? Manahimik ka, teka. Hindi ba may kasama kang bata kanina? Nasaan siya? Bahagyang natawa si Mang Isko, kaya lalong nagalit ang matanda. Nagbato ng tigalpo sa paligid para basagin ang anumang sabulag na maaaring ibato ni Mang Isko. Ngunit wala itong naging epekto kay Ino dahil walang tigalpo o dasal ang maaaring makabasag ng sabulag na taglay ng mutya ni Ino. Nang mapagtanto na walang nangyayari, lalong nagalit ang matanda. Direkta nitong inatake si Mang Isko. Napalod ang matanda dahil hindi nito napaghandaan ang gagawin ni Aling Candelaria. Ano, Isko? Nararamdaman mo na ba ang parusang ipinataw ko sa iyo? Unti-unting malulusaw ang lamang loob mo hanggang sa isuka mo ang mga ito. Namilipit sa sakit si Mang Isko. Hindi alam ni Ino ang gagawin. Gayunpaman, pinairal nito ang pagiging kalmado. Nag-isip. Tinandaan nito ang lahat ng itinuro ni Mang Isko tungkol sa kontra sa atake ng isang mangkukulam. Nakaisip ng paraan si Ino para mabasag ang binatong dasal ng matanda. Binitawan ng binata ang hawak na tungkod, dahilan para mawala ng balanse si Aling Candelaria at tuluyang matumba. Dali-daling nilapitan ni Ino si Mang Isko upang itayo. Binigyan kita ng pagkakataong itigil ang ginagawa mo, Candelaria, pero hindi ka nakinig. Mas ginusto mong makapaghiganti. Kung tutusin, ikaw naman talaga ang may mali. Wika ni Mang Isko habang hawak-hawak ito ni Ino sa balikat. Kaya gumana sa kanya ang sabulag ng binata. Nasaan ka, Isko? Magpakita ka. Sinasabi ko na nga ba meron kang kakaibang tangan. Yung kasama mong binata, siya ang may gawa nito. Ngayon mo lang pala napagtanto. Pasensya na, pero hindi kita maaaring palampasin, Candelaria. Oras na siguro para magpahinga ka. Inilabas ni Mang Isko ang itinatagong libreta. Gamit ang sabulag ni Ino, nagawa nilang makalapit ng husto kay Aling Candelaria na isagawa ng maayos ang plano. Matapos ay tinanggal ni Ino ang kamay sa balikat ng matanda. Nagulat si Aling Candelaria. Nakitang nakatayo si Mang Isko. Hinawakan nito ang magkabilang braso ng matanda, bagay na lalo pa nitong kinagulat. Anong gagawin mo? Kakalasin ko ang lahat ng bertud na nasa katawan mo at wawasakin. Tama na ang mga taon na ginugol mo bilang mangkukulam, Candelaria. Sana pagtapos ng gagawin ko, piliin mong mamuhay ng normal. Para sa ikabubuti mo ang gagawin ko. Gamitin mo ang mga nalalabing taon sa mundo para gumawa ng kabutihan. Nagsimulang mag-usal na mga dasal si Mang Isko. Napasigaw si Aling Candelaria dahil hindi nito maalis ang pagkakahawak ng matandang manggagamot. Nakaramdam ng panghihina ang matanda hanggang sa napaupo ito sa lupa. Natapos na si Mang Isko sa ritual ng pagkalas ng kakayahan ni Aling Candelaria. Nagulat si Ino nang makitang tumanda ng sobra ang matandang mangkukulam. Bakit nangihina ako? Hindi ako makatayo. Normal lang yan dahil pinatay ko na ang bertud na nagbibigay ng lakas sa'yo. Simula sa araw na to, Candelaria, isa ka na lamang pangkaraniwang tao, kaya subukan mong mamuhay ng payapa, kagaya ng ginawa ng karamihan. Hindi matanggap ni Aling Candelaria ang kahiyan ng pagkatalo kay Mang Isko, kaya pinili nitong kitilin ang buhay. Hindi na nagawang pigilan ng matanda ang pagpapatiwakal. Sayang, hindi niya kinuha yung pagkakataong mamuhay ng payapa. Wala kang dapat pang hinayangan.
Siya ang nagpasya. Siya ang nagpasya ng buhay niya. Halika na. Umalis na tayo. Yun ang unang pagkakataon na nakita ni Ino na lumaban si Mang Isko. Nagawang talunin ang isang malakas na mangkukulam. Nagsilbing inspirasyon sa binata ang nasaksiyan, kaya mas lalo pa nitong pinag-igiyan ang pagsasanay. Isinapuso ang pagiging manggagamot. Sa paglipas ng mga taon, ipinagpatuloy ni Ino ang sinimula ng kanyang lolo Isko. Minana din ito ang lahat ng gamit ng matanda. Dahil sa kakaibang husay, kinilala siya sa kanilang bayan. Dito lubos na gamit ng binata ang tangan. Maraming napasukong elemento at napatay na mangkukulam. Maraming natulungan tao. Gamit-gamit ang kaalaman na nagmula kay Mang Isko at sa tulong ng kapangyarihan ng malakas na tangan o mas kilala sa katawagan na mutya ng itlog ng tagak.